Sobrang big deal ngayong henerasyon ang maging isang undisputed world champion dahil bukod sa ikaw ang magiging numero 1 sa dibisyong nasasakupan o makukumpleto ang 4 na major belt titles, ay makukuha mo rin ang respeto bilang pinakamalakas na mandirigma sa ibabaw ng lona. Sapagkat halos lahat ngayon ng mga boksingero ay pinupuntiriyang mapag-isa ang mga titulong WBC, IBF, WBO at WBA. Nito lamang isang kababayan natin ang nabigyan ng pagkakataon para maging undisputed champion. Dahil mula nung maging isang unified champion ito at talunin si Murodjod Akhmadaliev, ay dito nabigyan ng pagkakataon si Marlon the Nightmare Tapales na lumaban kay Naoya the Monster Inoue para paglabanan ang 4 na titulo sa Super Bantamweight Division. Ngunit tila wala pa rin katapat ang pambato ng Japan na si Naoya Inoue at nabigo ang ating pambatong si Marlon Tapales. Nang pabagsakin niya ito sa round 9 ng kanilang bakbakan nito lamang nakaraang buwan. At matagumpay ang Hapon na makuha niya ang kanyang pangalawang undisputed title sa kanyang boxing career. Tila ba parang napakadali para sa Hapon na makuha ang mga titulong ito? Gayong hirap na hirap ang ating mga pambato ngayon. Ngunit noong mga panahong namamayagpag ang ating pambato ay nagkaroon ng pagkakataon si Manny Pacquiao na maging isang undisputed champion. Dahil ultimo, ang ating boxing icon na si Manny Pacquiao ay hindi ito nagawa ang maging isang undisputed champion. Pero may isang pagkakataon noon na maaaring maging undisputed champion ng ating pambansang kamao noong panahong umakyat ito sa timbang na 135 pounds lightweight division taong 2008. Hinarap ni Pacman si David. Paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pag-akyat ni Manny Pacquiao sa 135 pounds lightweight division, ay hinarap niya agad itong si David Diaz na siyang may hawak ng WBC title. Kahit na si David Diaz ang kampiyon sa nasabi. Kahit anong atake ang gawin ng kampiyon na si David Diaz, maagang nagmarka sa mga mukha ni David. Kanyang sarili sa isang mabangis na tigre. Nagiging delikado ang mga kamao nito habang umuusad ng mga rounds. Bago pa man umakyat si Manny Pacquiao sa lightweight division para labanan si David Diaz, ay hinahamon na ito ng isa pang Diaz. Ito ay si Juan Diaz na siyang may hawak ng 3 titulo sa lightweight division. Manny Pacquiao, who may have a promotional problem getting a big fight at 130. You know, Max, that would be a great fight. Actually, I think that would be the fight of my dreams. You know, if Manny Pacquiao was to want to fight me, then we will go ahead and do it. You know, that to me. Ang IBF, WBO at WBA champion. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo itong si Juan Diaz sa isang upset victory kay Nate Campbell at nalipat sa kanya ang 3 titulo. Nate Campbell. Kaya naman imbis na labanan ni Manny Pacquiao si Nate Campbell para sa undisputed match, ay umakyat na lamang ito ng timbang at labanan si Oscar De La Hoya. De La Hoya lands a left hook. Pacquiao gets away. The lead left hand, starting his offense with it, as he's doing there, shows how much he's progressed as a tactician. One thing that you mean is very obvious. Oscar De La Hoya has very little head movement.
he is bending his head. Ito ay pinag-utos ng kanyang promoter na si Bob Arum dahil mas kikita sila sa laban kay Oscar De La Hoya kesa sa undisputed title match. Kaya naman kung natuloy ang laban ni Manny Pacquiao kay Nate Campbell para sa undisputed title match, ay si Manny Pacquiao ang kauna-unahang Asyanong naging undisputed sa 4-belt era at hindi si Naoya Inoue. Bagamat hindi naging undisputed si Manny Pacquiao, ay mas matimbang naman ang kanyang na-achieve bilang isang boksingero dahil siya lamang ang nag-iisang naging 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Ang undisputed ay marami na nakakuha. Andiyan na si David Haney, si Canelo Alvarez, si Naoya Inoue at marami pang iba. Pero ang pagiging 8th Division ay nag-iisa lamang. Yun ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Bukod sa mga Meksikano, ang bansang Japan ang isa sa pinakamahigpit na katunggali ng ating mga pambatong boksingero pagdating sa lower weight class division. Naglipa na doon ang pinakamatitinik na kanilang pambato sa mababang timbang. Kaya naman madalas nakakasagupa ng ating mga kababayan pagdating sa mga championship fight. Hindi rin mawawala sa mga rankings ang kanilang mga pambato sa mga sanctioning body sa buong mundo. Kung pag-uusapan ng mga mababang timbang sa larangang ating pinag-uusapan, sadyang hindi rin naman tayo nagpapahuli pagdating sa usapang matitinik na pambato. Sa katunayan, hirap din naman ng mga Hapon kapag Pinoy ang kanilang kasayaw sa ibabaw ng lona. Kung matatandaan natin na pinahirapan ni Nonito Donaire ang kanilang pinagmamalaking si Naoya Inoue sa unang paghaharap, sadyang wala na sa prime ang ating pambato kaya tinalo ng The Monster sa ikalawang pagkakataon. Kay Nonito Donaire pa lang ay medyo tagilid na ang mga Hapon. Paano pa kung prime na Nonito Donaire ang nakasagupan ng kanilang pambato na nagpatulog kay Vic Darchinyan, nagpangisay kay Fernando Montiel, nagparitiro kay Jorge Arce. Sadyang mamalasin ka nga naman kapag nasa kalakasan pa ng Pinoy ang kanilang makakasagupa sa ibabaw ng lona. Katulad na nga lamang ng kanilang pambatong kampyon na si Ryu Yamanaka. Nakasagupa nito ang ating pambato na si Vic Saludar noong July 13, 2018. Ito ang ikalawang pagkakataon na idedepensa ng Hapon ang kanyang WBO World Minimum Weight title. Sa sobrang kumpiyansa ng Hapon ay nanood pa mismo ng live sa venue ang kanyang ina at mga kapatid. Ang hindi nila alam ay ito ang pinakamasakit na mapapanood nila sa ibabaw ng lona si Ryu Yamanaka habang binubugbog ng ating kababayang si Vic Saludar. Narito at ating panoorin ang punong-puno ng aksyon na pinamalas ng dalawang Asyanong boksingero. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sa paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagtunog pa nga lang ng kampana ay kapwa mainit na ang parehong boksingero. Bumibitaw kaagad ang mga kombinasyon ng ating pambato at gumaganti rin naman kaagad ang pambato ng Japan. 山下会長は変にというのが一番怖いので入る低くは低いそれからジャブに合わせて思いっきりまだ持ってない話をしていました変えていますワンツー1ラウンドから分かりましたそうですねそうですねだからこの加減でいい入りましたが山中選手は本当にオレゴンです。 Tuwing umaatake ang ating kababayan ay agarang gumagantay ng counter ang Hapones. Halata ang punteriya nito ay katawan ng ating pambato. Sa pagpasok ng ikalawang rounds ay napaka-impresibo ng mga binibitawang suntok ng ating kababayan. Ngunit sadyang hindi nagpadadaig ang kampyon ng Hapon dahil napakaganda rin ng mga counter punches na kanyang ipinapamala sa labang ito. 座らなかったんですね。序盤の立ち合いのルーティンで試合を見ます。力が出てちょっとこう歪めた。さあチャンスだ。ボディーの連打。それが顔をして。今年の会で卒業する。
とね、いいボディ当てました。ガードを本当にしっかりしてコンビネーションが辺りも十分に積んできまして。Nang ibabaw ang counter punches ng Hapon sa pagkakataong ito. Katulad na nga lamang sa tuwing umaatake ang ating pambato at bumubukas ang kanyang depensa, ay dito nagkakaroon ng pagkakataon ng Hapon na kumounter sa kanyang bandang ulo na siya namang malinaw na kumukonekta. Ngunit ang mas madalas talagang punteriya ng Hapon sa ating kababayan ay ang katawan nito dahil mas madalas na iiwang bukas ang depensa ng ating kababayan. なくなってきたかもしれません。挑戦者のしかしガードの上左横に入った。踏み込めないような感じだったので、こう縮まりません。パンチを出しながら前に出たいんです。出たいけどなかなかできない。脅かしさがあるわけですね。そうしますと今度は右入って左のダブルです。ボディのダブルアッパー、左のダブル積極的にいく左もう一回ダブル。行ってもいいよ、行ってもいいよ、行ってもいいよ。ちょっと上を向いている。この瞬間でジャンプで距離を測りながら右の今度はボディ。頭は右ボディも打てる、左ボディも距離を縮められない。さあここで Tila natutunan na ng ating pambato na protektahan ang kanyang bodega at ang kanyang naging game plan sa patuloy na pag-atake sa kanyang katawan ng Hapon ay ang atakihin niya rin sa katawan ng naturang champion. Nang sa ganon ay malimitahan din ang pag-atake sa kanyang katawan at makapag-set up ng isang magandang counter.しっかりディフェンスするときは非常にいい戦いをします。もうチャンピオン G 中の打ち合いも大丈夫だと言っています。今これもそうですよね。いける、いいなと。長谷川さんがこれ現役時代にも分かってたらやりたかった。できますキャッチャーの山中。さあ今度は右のボディガードをしっかりしています。左のボディ、さあ左のダブルボディのダブルが入った。さあまたインファイト、これが山中の真骨頂。さあワンツーをもらったがブロックしています。まあサルダールからしてみたら本当に的を絞れる。右のストレート、Sa pagkakataong ito ay paunti-unti nang nababasa ng ating kababayan ang galawan ng Hapon at nagiging maganda na rin ang kanyang depensa. Nahihirapan ang Hapon na kumonekta sa kanya ng mga counter punches dahil na rin sa impresibong footwork na ginagawa ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. 右ストレートです。はい。この試合でどうですか、長谷川さん。今さ挑戦者のサルダール。サルダールですね。スピードも、はい、そうなんですね。大振りが目立つのかと思ったんですけども、コンパクトなね。返します。待ったんですけど。左。見合い緊迫した展開、この空気感。ここでゴングです。Napakasipag bumoto ng mga kombinasyon ng Japanese champion. Pero dahil sa adjustment na ginawa ng ating kababayan, ay hindi masyadong kumukonekta ang mga suntok nito. Bagkus ay mas lalo pang nakakakonekta ang ating kababayan ng kanyang mga opensa. ちょっとじわりじわりと距離を詰めて右から左。そしてアッパー。当たるんじゃないかなと思いますね。また左のバックがフック。今度は右。さあちょっとバランスを崩した。ここはちょっとチャンスかもしれません。上体幹も強くなったこのチャンピオンの山中。また左のボディ。この戦い方がこの押し合いでも体力消耗しますから。そうですね。そんなにスタミナがあるとは思わないです。さあ今度は2ラッパー。しかしどうですか。中央衛星からこの変化の差ですね。さあすごい。できますからね。さあ第6ラウンド。ただあまり無防備にならないってことだけは常にした方がいい。そうですね。アッパーも何回か打ってきてますから。はい。あのアッパーがかなり強烈な部分もあります。挑戦者のサルダール。チョンの山中はこのビッグサルダール一番やりたくなかった相手だと言っていましたが、そのサルダーに対して左のボディ。戦いから変えてきましたね。山中からさあトリプルボディのトリプル。接近戦に持ち込みました。このを発揮できるか。残り15秒。しっかりと相手に体をくっつけてそこを軸に攻撃を仕掛けていきます。
ng suntok ay isang overhand right ang pinakawala ng ating kababayan na siyang malinaw na tumama sa pambato ng Japan at naging dahilan ng pagbagsak nito. Ilang segundo na nga lang ang nalalabi sa rounds na yon. Kaya naman naisalba pa ng champion ang kanyang sarili at makapagpatuloy sa susunod na round. Sadyang delikado na ang nasabing hapon, pagkat ito na ang pagkakataon ng ating kababayan para siya'y araruhin ng araruhin. Kitang-kita sa mga mata ng ating pambato na gusto na niyang tapusin ang nasabing laban. Ngunit tila may angking tibay ang nasabing hapon dahil gumaganti rin ito ng mga opensa sa ating kababayan. Sa kabila ng pagbagsak nito sa nakalipas na rounds ay nagagawa pa nitong makipagsagupa sa ating kababayan sa ibabaw ng lona. Nag-iwan ng isang magandang patama ang hapon sa Pinoy. Nang makitang bukas ang opensa ng ating kababayan ay binitawan nito ang kanyang overhand right na siyang malinaw na tumama sa ating pambato. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ng kanyang ulitin ng suntok na iyon ay nabasa na ng ating kababayan at sumablay ang kanyang suntok.このラウンドで決めないともうダメだと。またボディのダブルです。頭を変えろ。そして右のフック。出ません、右ラッパー。ラッパー。でもいけない。長谷川さん、今すぐかなっていうのは見てるわけですね。はい。左のボディ入った。また左のボディ。これが右のホームランチャンピオン。Isang magandang opensa na naman ang ginawa ng Japanese champion dahil siya naman ang nag-adjust sa laban na ito. Dahil hindi siya matagumpay sa pag-atake sa katawan ng ating pambato, ay pinuntirya naman nito ang kanyang ulo at matagumpay siyang nakakapatama ng maayos.右だ。さあそして接近。また連打になるか。ちょっとこの距離は怖い。さあ11ラウンドの残り。カウンターを誘ってるのかもしれません。空振りするとボディのダブルはチャンピオン。日本の山中です。この
11ラウンドも30秒切ってそういう気持ちは負けていません。チャンピオンの山中、ここでロング。Hanggang sa umabot sa sukdulan 12 rounds sa kanilang bakbakan, isang napakagandang tagisan ng mga suntok ang kanilang ipinamalas. Ngunit nababaka sa mukha ng Japanese champion ang mga pinsalang tinamo niya sa ating kababayan. はいで中に入ってガードしてみてと男を見せろと怒涛のラッシュを見せるか。行ってまいりましたインファイト。このラウンドはそれはうまく戦ってますよね。新流血ちょっと血が多いです。今まで血入れると逃げないんで。そうですよね。ですから右が怖いわけです。第7ラウンドにはダウンを喫し残り1分を切りました。ガードをかたっているチャンピオン。今ほぼ右に出ないです。そうですよね。スタンドある。ワンツーから右が入ったチャンピオン。30秒を切った。右が入った右。チャンピオンの右。さあ残り20秒です。2度目の防衛なる。さあ残り10秒。右チャンピオンの右。視力を尽くした両者。 Sa pagtatapos sa kanilang laban ay itinanghal ang ating pambato na bagong kampyon, pero saludo pa rin sa hapon na si Ryoyo Yamanaka sa pagbigay ng isang magandang laban sa ating kababayan. WBO. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.